Malungkot ang tagpo ngayon sa Ebanghelyo sapagkat malapit nang lumisan si Jesus. Gayon pa man, tinitiyak ni Jesus sa mga apostol na muli siyang magbabalik. Walang dahilan para tayo ay mangamba sapagkat nangako si Jesus na kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa ngalan ni Jesus ang nagtutulak sa atin upang ating maisabuhay si Jesus tungo sa pagpapanibago ng mundo. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting sambayanan upang muli nating ipahayag ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Nakakaraos tayo sa ating buhay, nakakatanggap tayo na mabiyaya mula sa Panginoon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong makapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong makapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian.
Kristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sa konseho ng Jerusalem, nagkasundo ang mga alagad at mga matatanda ng pamayanang Kristiyanong na ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ang natatanging pamantayan ng pagiging Kristiyano. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia. Kasama ni Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapit. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway pagpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon, Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon, Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang bagong Jerusalem. Maringal at maningning ang bagong bayang ito, dahil ang ilaw at puso nito ay ang Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu Santo at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ay nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na nagdarasal. Taimtim na nananalangin sa ating Diyos. Sa ating mga panalangin, una at higit sa lahat ay ipinapahayag natin sa Diyos ang ating taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Nakakaraos tayo sa ating buhay, patuloy tayong nakakatanggap ng mga biyaya, patuloy nating nadarama ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kabutihan ng ating kapwa. Patuloy nating naranasan ang pagmamagandang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagmamagandang loob ng ating kapwa. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasasalamatan. Sa ating pagdarasal sa pamagitan ng banal na misang ito, tayo rin ay naglalahad ng ating makailangan sa ating Diyos. Sinasabi natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Bawat isa sa atin ay mayroong pangangailangan. At kapag meron tayong makailangan sa ating buhay, kanino tayo dapat lumapit? Sa may-ari. At alam natin ang may-ari ng lahat ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa Kanya tayo ay lumalapit, sa Kanya tayo ay dumudulog, sa Kanya ating ipinapahayag ang ating makailangan at makahilingan sa buhay. At tayo ay nananalig, tayo ay umaasa na sana mapakinggan tayo ng Diyos. Sana mapagbigyan tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na kung ang ating mga hinihingi ay para sa ating ikabubuti at para sa ating ikaliligtas. Kung hindi natin matanggap ngayon, darating at darating ang panahon.
sa pamamagitan ng awa at pag-ibig ng Diyos ay ipagkaloob niya ang ating kahilingan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa inyong buhay, naranasan niyo bang mayroong isa sa inyong mga mahal sa buhay na bago siya lumisan ay nagpapaalam? Kaming mga magkakapatid, parang isang biyaya na naranasan namin ang pamamaalam ng aming tatay bago siya tuluyang lumisan. Sila ni nanay, mayroon na silang mga pamamaalam na ginagawa. Katulad kapag pumunta sila ng bayan, nagpapaalam sila. At bago sila umalis, ay mayroon silang mga inihahabilin. Madalas nilang sinasabi kapag silang dalawa ay umalis, na huwag kayong mag-away-away ha. Kayong mga ate at kuya, alagaan nyo ang inyong nakakabatang kapatid. Huwag nyo silang pababayaan ha. Baka maghapon kami nawala, marunong naman kayong magluto, pakainin nyo ang inyong nakakabatang kapatid. Pag kayo ay nakapagpahinga na, kailangan punuin nyo ang ating malalagyan ng tubig. Yung mga lalaki ay manguha ng kahoy, yung mga babae ay maglalaba ng damit. Pero ang pinakamahalagang kanilang inihahabilin ay hindi kami mag-aaway-away. At hindi namin pababayaan ang bawat isa. Bago tuluyang lumisan ng aming tatay, marami siyang mga inihahabilin. Sa kanyang mga apo, noong ang kanyang mga apo ay nasa kanyang paligid, ay mayroon siyang mga inihabilin. Sabi niya sa kanyang mga apo, magtulungan kayong magpipinsan. Magtutulungan kayo. Huwag niyong pababayaan yung mga medyo nahihirapan sa kanilang buhay. At kailangan kayong magpipinsan ay palaging nagmamahalan. Tapos maswerte kaming mga magkakapatid habang kami ay nakapalibot sa kaniyang hospital bed. Ang palagi niyang sinasabi sa amin na huwag pabayaan ang bunsong kapatid. Tapos kaming magkakapatid ay magtutulungan. At higit sa lahat ay papairalin ang pag-ibig at pagmamahal sa aming mga puso para sa bawat isa. Sunday iyon, noong nagsasalita siya sa amin, akala namin lalabas na kami ng Monday. Pero madaling araw ng Monday, it was February 14, 11 years ago, ay nabawian ng buhay ang aming tatay. Pero mo Valentine's Day, at ang kanyang habilin ay ang pagmamahal. Kaya sa panahong may mga hindi kami pagkakaunawaan na magkakapatid, nung nawala ng aming mga magulang, may isa sa amin na palaging nagpapapala, oy, ang habilin ni tatay. Gaano man kalaki ang aming hindi pagkakaunawaan, basta sabihin lang na ang habilin ni tatay ay maalaala namin yung kanyang sinabi na palaging magmamahalan. Mahal kasi namin ang aming tatay. Kayong kaniyang habilin ay hindi namin kinakalimutan. Bagkos, palagi naming sinusunod at isinasakatuparan sa aming buhay. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pamamaalam ni Jesus sa kaniyang mga apostol. Siya kasi ay babalik na sa Ama.
at physically hindi na siya makapakapiling ng kanyang mga apostoles. Kaya noong nakaraang linggo, kung naalaala pa ninyo ang ating ebanghelyo, sabi niya sa kanyang mga apostol, mga anak, hindi na magtatagal na ako ay inyong kasama. At babalik ako. At ito ang aking bagong utos sa inyo. Mag-ibigan, magmahalan kayo. At ang karugtong ng kanyang habilin ay ang narinig natin sa umagang ito. At isa sa kanyang mga habilin, sana hindi maglaho ang inyong pag-ibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking mga salita. Iibigin siya ng Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. So isa sa mga habilin ni Jesus bago sa lumisan ay ang iibigin siya. Ay ang mamahalin siya. At ano ang patunay na iniibig natin at minamahal natin ang Diyos? Sa pamagitan ng pagtupad ng Kaniyang salita. Sa pamagitan ng pagsasakatuparan ng Kaniyang mga salita. Linggo-linggo naririnig natin ang salita ni Jesus. Tuwing tayo ay magsisimba, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Tuwing tayo ay magbibibliya rasal, naririnig natin ang Kaniyang mga salita. At ang katanungan ay, ano ang ginagawa natin sa mga salita ng Panginoon na ating narinig? Kung kiniklaim natin na mahal natin ang Panginoon, patutunayan natin ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamagitan ng pagtupad, pagsasakatuparan ng Kaniyang mga salita. Bago siya umalis, marami siyang mga inihahabilin. Sabi niya noong nakaraang araw, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Mananatili kayo palagi sa akin. So parang inihan tulad niya, tayo sa sanga ng ubas, siya ang puno. Sabi niya, wag kayo talagang maghiwalay sa akin. Dahil kapag ang isang sanga ng ubas na putulin sa puno, ano ang mangyayari sa sanga? Matutuyo at mamamatay. Parang sinasabi niya, kapag ako ay inyong iiwanan, tatalikuran at kakalimutan, maging walang kabuluhan at kahulugan ang inyong buhay. Kaya parang sinasabi niya, wag na wag niyo akong kalimutan, ha? Kailangan palagi kayong nakakonect sa akin. Palagi kayong nananatili sa akin. At ako ay mananatili sa inyo upang magkaroon ng kahulugan ang inyong buhay. Diba noong nakaraang linggo, sabi pa niya, ako ang mabuting pastol, kayo ang aking mga tupa. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga salita, ay nakikinig sa aking mga tinig at sumusunod sa aking mga salita. So tayo ay inaanyayahan na katulad ng mga tupa ay wag na wag nating kalimutan ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sana itong mga paalaala ni Jesus ay wag na wag nating kalimutan sa ating buhay. Parang mahal na mahal tayo ni Jesus, talagang binibigyan niya tayo ng assurance. Talagang ipinapadama niya ang ating pagmamahal sa Kanya. Sa last part ng ating ebanghelyo, sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Subalit don't worry, babalik din ako at susunduin ko kayo. So ito yung mga habilin sa atin ni Jesus na sana hindi natin kakalimutan.
Bagkus ang mga ito ay ating isabuhay, ating isakatuparan, upang ang ating buhay ay magkakaroon ng kahulugan. Mahalin natin, patuloy nating mahalin ang Panginoon. Patuloy nating ibigin ang Diyos. At ang ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya ay atin lamang maipapahayag sa pamagitan ng pagsunod ng Kaniyang mga salita, isabuhay at isakatuparan ang mga ito. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakikita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kaniyang mga salita. Itaas natin sa Diyos ang ating makahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin. Sasabihin natin, Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan nawa ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang ating Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa ating bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang ating bayang Pilipinas upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan upang sila ay makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay. Kasama nila, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang makahilingan ng iyong mga anak at alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinangindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na maanghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Sa May 30, Biyernes, ang lahat po ng mga mag-First Communion ay magkakaroon ng seminar sa ganap na alas 8 ng umaga at susundan po ito ng kumpisal sa ganap na alauna ng hapon po sa Woodcraft Bayanihan. At sa May 31, ang culmination ng ating Flores de Mayo, sa umaga ay mayroon po tayong banal na misa at pagtanggap ng unang pakikinabang sa ganap na alas 8 ng umaga at susundan ng maiksing programa para sa mga bata. At sa hapon naman po ay magkakaroon ng Santa Cruzan sa ganap na alas 4 ng hapon. Mag-uumpisa po ang prosesyon sa St. Louis de Montfort Chapel, patungong Bayanihan Covered Court, at doon po gagawin ang koronasyon ng ating mga reyna. Maraming salamat po. Paalala po sa ating mga leaders ng ating kapilya para sa ating parish, sa ating mission station, Pastoral Council meeting mamayang alauna ng hapon. Kailangan before 1 o'clock ay naroon po tayo dahil may misa pa po ako ng piyesta ng 3:30. No? So kailangan pagka before 3 o'clock ay matapos po natin ang ating meeting
dahil pagka 3:30 ay may banal na misa ako, isang pagdiriwang ng kapistahan. No? At sana alauna ay masimulan natin kaagad ang mahalaga nating pagpupulong, lalo-lalo na ang final preparation natin para sa ating gagawang culmination ng ating Flores de Mayo. No? So paalaala uli sa ating mga leaders, mamaya alauna ng hapon ay magkaroon po tayo ng Pastoral Council meeting sa Woodcraft Bayanihan. At muli ang ating culmination ng ating Flores de Mayo ay sa darating na May 31. Ha? So may misa po tayo, simba po tayo, 8 o'clock ng umaga, doon sa Woodcraft Bayanihan, pagpaparangal natin sa ating mahal na ina, ang Birhen Maria. At pagkahapon ay ang ating sagala, ang ating Santa Cruzan, na mangyari sa ganap na mga around 4 o'clock ng hapon. Ang procession po natin ay magsisimula doon sa St. Louis de Montfort Chapel. No? So ang ating mga reyna, 3 reyna natin kada chapel ay papahandain na po natin, no? Ng maaga para pagka 4 o'clock ay mag-start na po ang ating procession. No? So mamaya ay yan po yung ating pag-uusapan kung ano yung mga preparations na dapat pa nating gagawin. No? At sa darating na May 30, tayo ay inaanyayahan para sa banal na misa ng pagnonobena kay San Jose ng Balintawak. No? So, May 30, sa ganap ng alas 6, tayo pong taga-mission station ang sponsor at ako po ang magdiriwang ng ika-8 araw ng kanilang pagnonobena, pagpaparangal sa mahal na patron na si Senior San Jose ng Balintawak. No? So ang may panahon po ay aking inaanyayahan, May 30, 6 o'clock ng hapon. At mga leaders din po ng ating mission station, kayo rin po ay aking inaanyayahan para sa ika-6 na araw ng nobena ng San Vicente Ferrer Mission Station, doon po sa Malabon po yon, sa mga HMSP sisters, no? So para makita din po ninyo ang kanilang kung paano nila pinapamahala sa pamagitan ng mga madre ang kanilang mission station. No? So yayain ko po kayo na magmisa po tayo doon. Ako din po ang magno-novena po doon. No? So maraming mga invitation sa atin na mga novena masses sa ibang mga parokya at sa ibang mga mission station. No? At para mayroon tayong madagdagan ng ating kaalaman kung ano yung kanilang maginagawa kapag sila ay nagfi-fiesta, mag-o-observe po tayo. No? Kaya isasama ko po kayo para sa kanilang mga novena at sa pagdiriwang ng kanilang kapiestahan. So yun po naman ay May 29 sa ganap na alas 6 ng gabi. Maraming salamat. Iyo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.